Hello guys, good afternoon. So tayo ngayon ay nagmamanicure pa rin kasi na, kanina natapos natin ang ating ito sa ating paa. So ngayon, pagpatuloy natin ang pagmamanicure. Hello guys. So andito tayo uli kasi tayo nagtitipid. Ipit-ipit yung ating bilbil. So tayo nagtitipid kasi ang ang mahal magpalinis sa labas. So ngayon, tinatry ko na ako lang mag-isa maglinis kasi sa totoo lang, kasi kung gagastos pa tayo sa labas, kung kaya namang gawin dito sa bahay at makatipid pa. Kasi alam nyo guys, hirap na hirap. Hirap na hirap talaga. Ipon at hirap kumita ng pera. So, ayun. Maliban na lang siyempre sa yung talagang malalaki ang sweldo. So, hindi kayo siguro masyadong nagtitipid dahil sa inyong sitwasyon. Pero sa sitwasyon namin, kailangan talaga namin magtipid. Lalo na kasi, noong March, gumastos kami sa aming tatay. Dahil nagkasakit yun. Bago namatay ang aming tatay ay na-stroke kasi yun. Na-stroke siya ng January 2. Tapos namatay siya ng April 7. Bali, January, February, March, April. So, mahigit 4 na buwan siyang nag-suffer. At talagang nag-suffer siya kasi nakahiga lang talaga siya. Dahil since na-stroke siya is kumakain na lang siya lugaw, ganun. Hanggang lugaw na lang kinakain niya. Hanggang sa huli is na lang siya, sa hose na lang siya kinabitan na lang siya ng hose para idaan na lang sa yung kanyang pagkain. Dahil hindi na siya kasi hindi na siya nakakalunok nung bago mag-April. So, sobrang kawawa yung tatay namin, talagang grabe. Nag-suffer talaga siya. Pero di bali tay. Alam mo naman na hindi ka naman namin pinabayaan. Hindi namin pinabayaan yung tatay namin. Hindi lang 100% ang pag-alaga namin, pero naramdaman talaga ni tatay na hindi namin siya pinabayaan hanggang sa huli niyang hininga. Kasi buti na lang guys, ang dami naming magkakapatid. So ang nangyari, dahil siyempre pag sa hospital, 24 hours. So ang ginawa namin, palitan kaming bantay sa hospital. So mula sa bahay hanggang hospital, ang biyahe is nasa 20 minutes. Ang pamasahe is nasa 30 pesos kapag diretso yung sasakyan namin. Pero ang papunta kasi doon sa hospital na yun, kung saan si tatay na confine, is dapat dalawang sakay talaga yun. So kung makasakay kami ng bus na diretso, so mas maswerte kasi mas nakakatipid kami ng pamasahe. So sa akin, sa sitwasyon ko, medyo maigi-igi ng kunti kasi pagdating ko dito, kahit hindi ako binayaran ng amo ko ng 1 month kong bakasyon dahil